Ihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. So, payapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahalay mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie Aclo po, magandang gabi pong lahat sa inyong lahat. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong pinagpapahayagan ng salita ng Diyos na buhay. At iyan natin sa bawat tahanan ng radyo ng ating malay na Radyo Maria. Kapagpalang gabi po sa inyong mga kilo na tagapakinig. Brother Romy po, ABG ng Apong Mama Calurus Shrine, Angeles City. Magandang gabi pong sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael, Tarlac City. Good evening po sa inyong lahat. Angela May Aclo po ng Mabalacat. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ang himpilan po ng ating mapagmahal na inang Berhing Maria. Linggo na naman po ng gabi at kaya muli na naman naming inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa aming pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ito po ay isang pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo at mga aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagsalamin at pag-uugnay sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hangad po ng programa nating ito na makapaghatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa at pagbabasa po ng ating panalangin. At muli po, mga minamahal mga taga-subaybay, narito naman po muli ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid, si Brother Ronnie Aclo po, Brother Romy, Sister Marjorie at Sister Angela, na siya pong inyo pong makakasama sa isang oras po ng ating pagtatanghal sa Himpapawid ng programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, na nasa ikalimang aklat po ng ating pagtatalakay. Ito po yung pamagat po ng aklat natin. Ito ay ang balik-tanaw. Kung kaya pong ating pagtatanghal ay umiinog po sa pagbabalik tanaw sa lahat ng mga ebanghelyo na binabasa po sa mga parokya po ng ating inang simbahan. Magmula po Lunes hanggang Biyernes po, Monday to Friday po ang ating tinatalakay, sapagkat yan po yung mga araw na tayo po ay nagiging mga abala o busy po sa ating mga gawain, kung kaya tayo po marahil ay hindi po nakakadalo man lamang, nakakasilip ng ating mga kapilya, ng ating sa mga parokya po natin, para po makadalo po ng Santa Misa. At ito po ang layunin po ng ating pagtatanghal na ito, ay upang mabigyan po ng pagbabalik tanaw ang mga ebanghelyo po at pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng ating programa. At bago po tayo dumako talaga sa ating pong pagtatanghal, lumaot, atin po munang bigyang pagpupugay ang ebanghelyo po para sa linggong ito, para sa mga hindi pa po nakakapagsimba.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At suminyo rin. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sang-ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 44 hanggang 52. Walati po sa inyo, Panginoon. Sa inyo, Panginoon. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang natatago sa bukid na natagpuan ng isang tao at inilihim. Dahil sa tuwa ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang mabili lamang ang bukid. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang mangangalakal ng maririkit na perlas. Nang makatagpo ng isang mahalagang perlas ay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang pag-aari upang bilhin iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng iba't ibang isda. Nang mapuno ay hinila ng mga mangingisda sa pampang at pagkaupo nila ay inilagay sa sisidlan ang mabubuting isda at itinapon naman ang masasama. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Magsisidating ang mga anghel upang paghiwalayin ang mga masama at ang mga matuwid at itatapon ang masasama sa apuyan kung saan nagkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sila ay sumagot, Oo. Winika niya sa kanila, kaya ang lahat ng iskriba na marunong ng tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng ama ng sambahayan na sa kanyang ingatang yaman ay naglalabas ng mga bagay na bago at luma. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Ang mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming na Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio sa www.radyomaria.org. At sa atin pong pagpapatuloy, yan po, sa atin pong paksa, kanina nga po, binasa ng ating kapatid ang pagbibigay pugay sa ebanghelyo po ng ating inang simbahan para po sa linggong ito, ano po, sa ika-17 linggo ng karaniwang panahon. Doon nga, ang mga parabola po, ang mga binasa na po, mga talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kaharian ng langit. At ito nga inalantulad niya sa isang marami pong paghahalintulad. Ano po ang ating Panginoon sa perlas, ano po, sa isang net, ano po, isang lambat na inihulog sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Maging sa buhay po natin, sa kasalukuyan, yun nga po yung aral ng Kristyanismo, ano po, na ating pong may halintulad na isang net, ano po, isang lambat na inihulog at ito po ay nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Pero hindi nga po lahat ng ating nga po napasok dyan masasabi po nating kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoong Diyos, ano po. At kung kaya naman ang ebanghelyo ay nagpapaalala na tayo maging isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay maging mapabilang sa isang mamahaling perlas o kaya naman ay isang mabuting isda na kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. At patapos po ang ating pong pagpupugay sa ebanghelyo para po sa linggong ito, sa kapakanan po ng mga hindi po nakapagsimba, tayo po ay darako na sa atin pong pagtalakay sa pagbabalik tanaw sa mga ebanghelyo ng ating inang simbahan sa nakaraang sanlinggo. Pero bago po yan, bigyan na po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Magandang araw po. Ako po si Father Ching Fertes sa Men of Light. Muli po kami ay inaanyayahan po namin lahat kayo na sana magkaroon ng pagkakataon na makinig ng Radyo Maria. At higit po sa lahat, ipinagdarasal din po namin lalong-lalo na ang mga may sakit, yung mga may problema sa buhay na nakikinig sa Radyo Maria. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo na tulong-tulong tayo
sa pakikinig para lalong at ibahagi natin ang ating naririnig sa Radyo Maria dahil ito po ay isang magandang apostolate na pwede tayong maging instrumento ng Diyos para ibahagi ang kanyang mga salita. Maraming salamat po at magandang araw po. Kwentong Pambata. Iba't ibang kwento, iba't ibang aral. Tunghayan natin ang mga kwento sa banal na Biblia, talambuhay ng mga santo at mga kwentong magbibigay inspirasyon sa ating mga kabataan. Dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Makinig at mag-aral. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga ka-Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagsisimula ng pagtalakay sa ating pong paksa, basahin po natin ang Ebanghelyo yung pong nakaraang Lunes, July 24. Sumainyo ang lahat ng kapayapaan. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 12, talata 38 hanggang 42. Na magkagayon ay sumabad ang ilang mga eskriba at publikano at nagsabi sa kanya, "Guro, ibig sana namin makakita sa iyo ng isang tanda." Sumagot siya sa kanila, "Ang isang masama at lahing hindi tapat ay humihingi ng tanda. Walang ibang tandang ibibigay sa kanya kundi yaong kay propeta Jonas. Kung paanong tumigil si Jonas ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, ay gayon din mamamalagi ang anak ng tao sa sinapupunan ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang mga taga Nineveh ay magsisitayo sa araw ng paghuhukom na kasama ng lahing ito at ito ay hahatulan ng pagparusa sapagkat sila ay nagbalik loob dahil sa pangaral ni Jonas. At narito ngayon ang isang higit pa kay Jonas. Ang reyna ng timugan ay babangon sa araw ng paghuhukom at magbibigay ng hatol na parusa sa laing ito, sapagkat nanggaling pa siya sa mga hangganan ng lupa upang marinig lamang ang karunungan ni Solomon. Ngunit narito ngayon ang isang higit pa kay Solomon." Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At yun nga po, ayun po sa kwento, ang mga eskriba ay humihingi nga po ng tanda sa ating Panginoong Kristo tungkol sa katotohanan, Brother Romy. Ano bang tanda ang hinihingi ng mga nun? Baga himala o kababalaghan yung mga tandaan. Pero sabi ng Panginoon, walang ibang tandang ipakikita sa kanila kundi yung pananatili ni Jonas sa tiyan ng balyena. Kung alamin po natin kwento ni Jonas, yan po yung isang tao na inutusan ng Panginoon para mangaral ng pagbabalik loob sa Nineveh para ang tao huwag maparusahan. Bali sa laki po ng kanyang pagkatakot na pumunta ron, nag-ibang daan po siya. At sa kanyang paglihis ng daan papunta sa lugar na yon, sumakay po siya ng barko. Kaya lang po, talagang siya gusto ng Diyos na pumunta sa dapat niyang puntahan. Kaya naman gumawa ang Panginoon Diyos ng paraan, yung nagkabagyo. Opo. Ba? At kaya nagsapalaran yung mga tao, bakit sila minamalas? Lumitaw si Jonas pala ang dahilan. Kaya tinapon po siya sa dagat. Mga minamahal na yung mga taga-subaybay ng mga taong kasakay po niya doon sa barko na yon. At nung siya tinapon, nilunok po siya ng isang balyena. At sa loob ng 3 araw, 3 gabi, natili po siya ron. At nung siya iniluwa, sa dalampasigan po ng Nineveh po siya iniluwa ng balyena na kung saan ayaw niya magtungo doon. Yan po yung istorya ni Jonas. Mga minamahal na mga taga-subaybay. Kaya naman sabi naman ng ating Panginoon, sa kapanahon na naman ng ating Panginoon Kristo, pinakita niya paano, Sister Marjorie, yung tanda na yan.
yung sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, yun po yung faith po natin Yun po yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo po sa panahon po niya. Ngayon siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Opo, no? yun Yun nga po po yung sinasabi ng ating Panginoon na katulad din naman ng pananatili, di ba, ni Jonas na siya ay nasa loob ng tiyan ng balyena, ano po, na hindi siya patay, ano po, Opo. hindi siya patay. Kaya naman ating Panginoon Kristo, nung siya ipasok doon sa libingan, talagang patay po siya, ano po. Kaya higit pang tanda ang kanyang pinakita. Pero sa ikatlong araw, lumabas siyang buhay. Kaya mas higit na, sabi nga po, malaking tanda o higit na tanda ang pinakita ng ating Panginoong Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. At ito po ang tanda ng ating pananampalataya sa panahon po natin ngayon. Ang tanda ng muling pagkabuhay na siya pong bandila ng pananampalatayang Kristyanismo na ating pong ibinabagayway. Kaya tayo po ay tinatawag ng mga tao ng muling pagkabuhay. At ang ating pong pananampalataya ay nag-iisang dakila sapagkat ito ay merong pangako ng muling pagkabuhay at pinatunayan po ng ating Panginoong Hesukristo yan na siyang ating pinaka-pinuno ng ating relihiyong Katolisismo. Kaya naman sa atin pong kapanahunan, ano po, literal, meron nun, di ba, Brother Romy, may kursilyo nun, no? Na sinasagawa nun. 3 araw, 3 gabi po na ang isang papasok doon, nananatili po sila 3 araw, 3 gabi, ano, walang uwian. Parang katulad din po ng pagkakakulong ni Jonah sa loob ng balyena, ano po. At katulad ng pananatili ng ating Panginoon Kristo sa kanyang libingan noon. At ito na nga ay ating masasabi sa kapanahonan natin ngayon na may bibigay po nating halimbawa ang tinatawag na ascetical life, na kung saan po tinuturo po ng pananampalataya natin ito ng malalim na nakaturuan ng ating inang simbahan ang pagsupil sa ating mga pandama sa pamamagitan po ng ascetical life. At kung ano po yan, pwede po nyo i-search yung buhay ascetico, ano po, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Hindi naman po dito lang sa radyo natin madidiscuss yan. Maging kayo po, kung meron po kayo sariling mga pag-aaral, ano po, sa lawak po ng atin pong teknolohiya ngayon, pwede po kayo makaalam o makakita ng mga kapaliwanagan tungkol po sa ascetical life na siyang katuruan po ng ating inang simbahan para po sa pagkakaroon po ng pagsupil ng ating mga pandama. May karagdagan pa, Brother Romy? Tulad nga po ng na tinura niyo po, Brad, sa pagsusupil ng pandaba. At kapag nasupil na ito, iyon isang tanda na yun para masasabi natin nagkaroon ng pagbabago. Di po ba? Katulad din naman yung lumabas si Jonas sa tiyan ng balyena, na naging tanda para sa kanya yung kanyang pagkabuhay. Po. At tayo, pag lumalabas po tayo ng kursilyo, nagkakaroon po talaga tayo ng totoong buhay na pananampalataya na ating ginagalawan. At doon natututunan po natin kung anong meron ang pananampalataya ng Katoliko-Kristiyano. Ayun nga po sinasabing ang buhay ascetico ay isang pagsasara ng ating buhay sa kaparaanan ng daigdig at pagbubukas sa kaparaanan ng langit. At dumako po tayo sa ikalawang ebanghelyo, ano po, yung July 25 naman. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 20, talata 20 hanggang 28. Hati po sinusunod. Noon ay lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak at nagpatira pa na may ibig hingin sa kanya. Itinanong sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" Sumagot siya, "Ipag-utos mo nga na ang 2 kong anak na ito ay makaupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Tumugon si Jesus, "Hindi ninyo nababatid ang inyong hinihingi. Makaiinom ba kayo sa kopang aking iinuman?" Winika nila, "Makaiinom kami." "Makaiinom nga kayo sa aking kopa, ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ko maipagkakaloob, kundi ito'y nauukol sa mga pinaghandaan ng aking ama."
Nang marinig ito ng 10 ay nagalit sila sa 2 magkapatid. Subalit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Nalalaman ninyo na ang mga namumuno sa mga hentil ay animo mga Panginoon at ang mga namamahala sa kanila ay pinangingimbawan sila. Hindi gayon ang dapat mangyari sa inyo. Ang sino mang ibig maging dakila ay dapat maging utusan, at ang sino mang ibig manguna ay dapat maging alipin. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po O kayo, Kristo. Ayan, at ito po ang share naman po ng ating kapatid na si Brother Jimmy. Ang ebanghelyo pong ito ay nauukol sa mga taong makapangyarihan at tinitingala ng madla na halos tingin sa sarili ay isang Panginoon na dapat sundin ang kanilang mga utos. Mga taong mataas ang pinag-aralan kaya di alintana sa kanya kung ano ang maibigan niya. Minsan ganyan din tayo. Mataas ang tingin sa sarili, walang pakialam sa iba. Kaya nang dahil sa kapangyarihan, di man lang napapansin na nakasasakit na siya ng damdamin ng iba. Suriin pong maigi ang ating mga sarili, bagamat minsan ay dumarating sa ating buhay na kapag may kailangan tayo, ay doon lang natin nababatid na may Diyos. Mayroon din naman na maka-Diyos nga, pero puro pansariling kapakanan lagi ang hiniling. Tandaan po sana natin na porke malapit tayo sa Diyos, lahat ng ating mga pangangailangan ay Kanyang ipagkakaloob. Nababatid ng Diyos kung ano ang kailangan natin at kung ano ang makabubuti sa ating buhay. Ano mang naisin sa buhay ay kailangan paghirapan at pagtiisan. Kung nais nating makilala at maging dakila sa harapan ng Diyos, dapat maging alipin ng lahat sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Pag-akay ng maraming kaluluwa sa Kanyang paanan sa ikatutubos ng lahat. Marami pong salamat, Brother Jimmy. Maraming salamat bro sa inyo pong pagkikibahagi. Katulad nga po ng sinabi ni Brad, no, yung mga nasa matataas na katungkulan na tingin sa sarili mataas po, no. At dito nga sa ebanghelyong to pinakikita po ng ating Panginoon o sinasabi po niya na ang sino mang nais manguna ay maging huli at ang sino gustong maging dakila ay maging alipin ng lahat, ano po. So, yan po makikita natin sa buhay Kristiyano, hindi po rito pataasan. Yan, pababaan, ano po. Yan. Kaya importante po yung magkaroon po tayo ng sa mamari makita yung pagpapakababa sa ating kapwa, sa ating pang-araw-araw na buhay. Brother Romy, paano ba natin may pakikita yan? Yung pababaan ng loob. Babaang loob po. Sa Pagpapakababa. tahanan po, unang-una na makikita na po natin yan eh. Kung sa magkakapatid, sinong palaging nauutusan? Yung pinakabata, yung bunso, kumbaga. Tan pa nag-uutos, siyempre yung mga kapatid na nakatatanda. Naipapakita niya yung kanyang kababaang loob sa makita ng pagsunod niya sa mga nakatatandang kapatid niya. Isang uri po ng pagpapakita ng kababaang loob. Gayon din naman po sa isang halimbawa po sa isang organisasyon. Kung sino yung pinakabago, yun po, siya yung palaging nauutusan na pagbibilinan ng mga pioneers. Bakit? Na ipapakita niya rin po ang kanyang kababaang loob sa mga namumuno sa kanya. So kaya po yung kababaan ng loob, masasabi po natin 3 uri nga po yan, no? 3 level yan. Yung pagpakababa ka sa mataas sa'yo, sa kapantay mo, at mas mababa. at sa mas mababa sa'yo. Kasi porque mas mababa sa kanya, ayaw niya sundin. Ayaw niya Kasi sumunod, mababa sa kanya. So wala rin yung pagpapakababa rin sa mas mababa Meron sa'yo. po ako nakikita halimbawa niya, Sir Bro. Simbahan din sa mga kapatid nating kaparian. Na kapag nagmamano ka sa kanila, nagmamano rin sila sa'yo. Di po ba? Kumbaga sana yung pagmamano niya sa'yo, doon sa karanasan mo. Kasi hindi niyo po kasi natatanong mga minamahal mga taga-subaybay, kung makikita niyo po sa Brother Romy, parang na po kaming mga ermitanyo.
Pag nagmano po, magmamano rin siya. Pinapakita po yung pagiging pantay. Opo. Siguro kaya nagmamahal si Father sa'yo dahil. Hindi po, totoo po. Opo. Sa ano, Totoo po yan. sa shrine. May mga pari po, may mga kapatid po tayong pari na kapag nagmano ka, magmamano rin siya. Ako nga po, nagugulat pa ba? Magmamano siya among sa akin. Ayun nga po yung yung aral nga. Naalala ko, yung pagiging pagpapakumbaba o yung sabing pagpapakita ng kababaan. At yung nga po buod niya, pinakaubod ng kababaang loob na yan, yung tinatawag nating respeto, yung at paggalang sa ating kapwa. Yan. Una-una na po sa ating mga sarili, magmula yung respeto, paggalang sa sarili, at sa ating kapwa. Yan po yan. Kaya dun po sa ebanghelyo na yon, tinuturo ng ating Panginoon na magkaroon po ng kaayusan sa pamamagitan po ng kababaang loob. At tumako po tayo sa pangatlo na ebanghelyo. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 16 hanggang 17. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Pinagpala ang inyong mga mata na nakakikita at ang inyong mga tenga na nakaririnig, sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo na hinahangad ng maraming propeta at mga matuwid na tao na makita ang inyong nakikita at di nila nakita at marinig ang inyong naririnig at di nila marinig. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Purihin Puri po kayo, Kristo. Sister Marjorie muna ang ating pagkukwentuhin. Ayan, ang pamagat po niyan is privilege of discipleship So yung dun sa pamagat niya, ang napagnilayan po namin dito is yung kung ano ba yung privilege na makukuha natin as a disciple. Di ba nga yung disciple po, ito po yung follower, yung tagasunod po ni Kristo. No, yung pag tayo din po ay nagkakaroon ng isang mission para sa Diyos, nagiging follower na din po tayo ni Kristo. At yung mga pagiging follower natin, disciple natin sa Diyos, ito po ay nagkakaroon ng pribilehiyo sa atin din naman, sa pang-spiritual na buhay po natin. So kapag sumusunod tayo palagi sa Diyos, nagkakaroon tayo ng pangunawa sa isip po natin, kapayapaan at kapanatagan po sa puso natin. Na katulad po ng ginawa ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo na sumunod sila kay Jesus, na kahit wala silang nalaman, marami silang nalaman dahil dun sa mga katuruan ni Hesukristo. At ganun din po tayo na kapag tayo po ay susunod sa mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, mabibigyan din tayo ng kaliwanagan. So yun po, bro. Kaya yung sa pagkakasabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad noon, mapapalad kayo na nakakakita ng hindi nila nakikita at naririnig, yung mga hindi nila marinig. Yun po. Baga sa atin pong pagdinilay sa sinasabi po ng ating Panginoon dito sa kanyang mga alagad, yun nga pong ano ba yung pinaka-pribilehiyo na nakuha ng mga na nakamtan ng mga apostol sa kanilang pagsunod kay Kristo. Yun nga pong tinatawag nating power of understanding. Isa yan sa mga napakalaking mga pribilehiyo na natanggap ng mga apostol sa pagsunod nila. By the virtue of obedience, o yung tinatawag nating, ano ba yung obedience? Ano ba yung understanding sa atin pong the knowledge and ability to judge a particular situation or subject. Yan po yung power of yan po yung understanding na nagagawa po nating makita yung mga bagay na hindi nakikita lamang ng mata, at naintindihan po natin ang mga bagay na naririnig po natin, na kung titingnan po natin mahirap pong unawain. So bakit ang kapangyarihan niya po o lakas ng pangunawa na naibibigay po ng ating pagsunod sa ating Panginoong Kristo, ito po'y nagiging mata at tenga po natin. Kaya ang ating mga alagad po noon, ang mga pananalita ng ating Panginoong Kristo, clear nilang naintindihan. Pero maraming mga tao noon na nakikinig, pero hindi rin nila maintindihan kung ano. Di ba, Brother Romy? Dahil sa yung pangunawa, wala Opo.
Ito po yun. Ulitin ko, babasahin ko rin. Malaki nga rin po yung na yan bibigay na pribilehiyo sa atin ng ating pananampalatayang Katoliko-Kristiyano. Kung pang-unawa rin lang po yung pag-uusapan, meron po akong nais i-share sa mga inyo, mga ginong tagapakinig, sa mga lalong-lalo na po sa mga uma-attend po ng banal na misa o ng Santa Misa, na kung tayo po ay makakaunawa at nauunawaan po natin ang misa kapag tayo po ay pumupunta sa simbahan, nais ko pong i-share dun po sa may parte po na kinakailangan tayo po ay sumunod sa kung ano yung itinatakdang dapat nating gawin. Halimbawa po, kapag itinataas po yung hostya, yung banal na hostya, which bread in turning to the body of Christ, kung maaari po, kung di man po tayo makaluhod, manatili po tayong nakatayo. At kung kaya din po lang natin tumayo, manatili po tayo nakatayo. Pero wag po tayo umuupo. Pero talaga pong hindi natin kayang tumayo o lumuhod, lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin, mga senior citizen, may kapansanan, maunawaan po ng Panginoon yun. Pero tayo po bilang mananampalataya, dapat po nating maunawaan at isang pribilehiyo para maunawaan po natin na kapag tinataas ang ostya ay nangangahulugan ng pagpapakilala sa kordero ng Diyos. Naroon po ang pangunawa na ipinagkakalob sa atin at pribilehiyo na maunawaan natin ang banal na Santa Misa. Kaya nga po yung yung pong pagsunod. Pag sinabi po kasing pagsunod na siyang magbibigay ng lakas ng pangunawa sa atin, pagsunod, may kaakibat pong sakripisyo yan po. At sa pamamagitan ng pagtitiis, sabi nga po ni San Pablo, ang sino mang nagtitiis ay aani ng karunungan at pag-ibig. Ito po ay isang uri ng karunungan, ang lakas ng pangunawa. Magbabalik po ang mistisismo, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Para po sa mga taga-subaybay ng Radyo Maria, sana po hindi lamang tayo nakikinig sa salita ng Diyos katulad ng ginawa ni Maria. Si Maria po nakinig at isinabuhay, isinagawa ang kanyang napakinggan. Ang mga tagapakinig ng Radyo Maria dapat tagagawa rin ng kalooban ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Listen to Radio Maria online at www.radiomaria.ph and www.radiomaria.org. Pabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na ang Radio Maria, bringing Christ into your home. At tayo po'y dumako sa ika-4 na pagbasa. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 10 hanggang 17. Walhati po sa inyo, Panginoon. Nagsilapit sa kanya ang mga alagad na ganito ang sinabi, "Bakit ka nagsasalita sa kanila ng mga talinhaga? Sapagkat sa inyo," ang sagot niya, "ay pinagkakaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit sa kanila ay hindi. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa upang sumagana, ngunit ang wala ay babawian pa ng kaunting nasa kanya. Kaya ako nagsasalita sa kanila ng mga talinghaga, ay sapagkat tumitingin man sila, ay walang nakikita, at nakikinig man, ay walang naririnig at nauunawaan. Dahil dyan ay natutupad sa kanila ang winika ni Propeta Isaias. Maririnig ng inyong mga tainga, ngunit di mauunawaan. Makikita ng inyong mga mata, ngunit walang matatalastas. Sapagkat pinatigas ng bayang ito ang kanilang puso. Tinakpan ng kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Baka makakita pa ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga puso, at manumbalik sila at pagalingin. Pinagpala ang inyong mga mata na nakakikita at ang inyong mga tenga na nakaririnig. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo na hinahangad ng maraming propeta at mga matuwid na tao
na makita ang inyong nakikita at di nila nakita, at marinig ang inyong naririnig at di nila narinig. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Yeah, malaki nga pong katanungan ano po kung bakit pa kailangan gumawa ng talinhaga ang Panginoon natin noon, ano? Nagsasalita pa siya ng talinhaga. Kaya nga sinabi niya sa kanilang mga alagad na para marinig man nila, hindi nila maintindihan. Tumingin man sila, hindi nila makita. Bakit kanyo? Sabi nga po, ang tanong ay bakit po, mga minamahal mga taga-subaybay? Dahil nga po yung kapanahunan nga po na yun ng ating Panginoong Kristo, panahon po yun ng pagtuturo niya sa kanyang mga apostol. At yung pong panahon na yun, meron pong silang misyon na gagawin. Ano po? Kaya hindi lahat ng, siyempre, wala pong namang pribadong lugar para madalas na mag-meeting sila ng ating Panginoon kasama yung kanyang mga alagad. Kung kaya ang pagtuturo niya, bagamat nandiyan yung maraming tao kasama niya kanyang mga alagad, para magkaroon po ng magkaroon pa rin po ng privacy yung kanyang pagtuturo sa kanyang mga alagad. Dinadaan po ng ating Panginoon Kristo sa mga talinhaga. Kaya ito pong mga talinhagang ito ay hindi po para ito talaga sa mga taong nakikinig talaga sa pangkalahatan. Ano po? Ito pong talinhagang ito na binubuksan ng ating Panginoon ay para sa kanyang mga alagad. Bakit po? Sapagkat yun nga po, yun ay panahon ng paghuhubog niya sa kanyang mga alagad. So, merong tinatawag na confidentiality yung kanyang pagtuturo. Ano po? Ano po yung confidential? Yan po ay yan po yung talinhaga, yan po yung mga sinasabi po nating mga private information ano po na pinapahati niya sa kanyang mga alagad para hindi masyadong maintindihan ng mga tao kasi po noong mga panahon na yon marami nga pong mga tao na gusto silang sirain na nakapaligid sa kanila na nag-aabang po, diba, ang pagkakataon kung paano silang masisilipan mga panahon na yon, kung paano silang gigibain. Kaya yung ating Panginoon nagsasalita siya ng mga talinhaga, katulad nga po ng mga talinhaga na maraming aanihin, kakaunti ang manggagawa. Yung mga tinutukoy niya ron sila, yung mga tinuturuan ng ating pong Panginoon Kristo ay yung kanyang mga alagad sa kapanahunan po na yon. Kung kaya dinadaan po niya sa mga talinhaga. Kaya po sa ating pamumuhay, hindi na po talinhaga yun sa panahon natin ngayon, kundi yun ay maliwanag na sapagkat ito nga, ginawa na po tayong lahat alagad ng ating Panginoong Kristo sa panahon natin ngayon. So wala na pong talinhaga. Opo. Natatago pa ngayon. Lalo na po't maipapahayag na sa mga tahanan ng mga sambayanan. Kaya ito na nga po tayo sa Radyo Maria. Hindi po tayo mga pare, hindi po tayo mga madre, pero nagpapahayag po tayo at binibigyan po tayo ng karapatan na magpahayag ng ebanghelyo ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng binyag na ating natanggap naman, sapagkat yun nga po ang ating karapatan na ibinigay sa atin upang kahit papaano naman makabahagi tayo sa gawain ng mga apostol na inihabili ng Panginoon sa kanila sa panahon po natin ngayon. Brother Romy, karagdagan po kayo? Yung pong mga nakasikan sa matabang lupa, sila po yung mga pinagkalooban ng Panginoon na matalastas kung ano ang kaharian ng langit. At kung sino naman yung mga nahasikan sa mga dawagan sa daan, sila naman yung bagamat naririnig nila, nakakapakinig sila, pero hindi nila maunawaan sapagkat hindi para sa kanila ang kaharian ng Diyos. So, yan po ang kabuuan ng atin pong nakaraang pagbasa sa araw po ng Thursday. So, dako po tayo sa panglima ng Friday. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 13, talata 18 hanggang 23. Walhati po sa inyo, Panginoon. Kaya pakinggan ninyo ang talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig sa salita ukol sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa ay tulad ng mga binhing nahasik sa tabing daan.
Dumating ang masama at tinagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ang binhing nahulog sa batuan ay yaong nakikinig at masayang tumatanggap ng salita. Ngunit sa kawalan ng ugat ay hindi nagtagal, at pagdating ng sakuna o pag-uusig ay nangihina ang loob. Ang nahasik sa mga dawagan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ito ay sinisiil ng kabalisahan sa daigdig at ng pandaraya ng kayamanan kaya hindi nagbubunga. Ang nahasik sa mabuting lupa ay ang nakikinig ng salita at nauunawaan ito. Dahil diyan ay may nagbubunga ng tig-100, ng tig-60, ng tig-30. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, o Kristo. Kristo. Sister Marjorie, kayo po ang mauna. Ayun po, no, yung parable of the sower nga po na ipinapakita po dito yung talinhaga kung saan kung paanong tinatanggap ng mga tao yung salita ng Diyos. So meron nga po doon yung nakarinig ng salita, no, sa tenga at lumabas din sa kabilang tenga. Parang dinedma lang po. Tapos meron din yung nakarinig ng salita nang may galak, ngunit nang dumating na po yung mga pagsubok sa buhay, no, ay naitangay din po siya ng mga pagsubok na yon, na nawala din po yung salita. At meron din po yung nakarinig ng salita, pero mas pinahalagahan pa po niya yung mga yaman sa mundo kaysa dun sa mga narinig niyang salita, kaya hindi po lumago ito. At yung pangapat naman po yung nakarinig ng salita, pinagnilayan niya po ito, inintindi niya po ito, isinabuhay niya po ito, kaya nagbubunga po ito ng tig-160. So, yun po, lumalago sa sarili niya. Opo, yung mga mabuting lupa. Opo. Mabuting lupa, opo. Brother Romy, kayo? Karugtong po nung yung ebanghelyo nakarang araw to eh. Opo. Po ba? Yung parable of the sower. Opo. Kasi yung mga hinahasikan. Tayo po bilang mananampalatayang Katoliko Kristiyano, mga gilo na tagapakinig, umuusbong din po tayo, lumalago rin po tayo. Kung isipin po natin sa tatlong yun, kung nasaan ba tayo ba ay nasa matabang lupa o yung mga nasa dawagan o sa daan, masasabi po natin tayo po mismo sa ating sarili makapagbibigay ng grado. Sapagkat sa pag-atin lang po ng misa o sa mga banal na Santa Misa, masasabi na po natin kung nasaan tayo doon. Sapagkat kung tayo po masasabing kung tayo po sa matabang lupa, nakasusunod po tayo sa mga aral ng simbahan o ng ating mga kapatid na kaparian, sa magiting simpleng pakikilahok sa Santa Misa. Doon po nakikita na po natin ang pag-usbong ng pananampalataya sa ating sarili. Kasi doon sa Santa Misa, dati pagka sabi nga po nandun tayo, yun talaga makikita po natin yung paghahasik doon dahil binabasa po itong ebanghelyo. At nga po, kapag binasa po yung ebanghelyo sa atin pong simbahan, sa kapilya po natin, narinig po natin lahat yan, marami pong nakikinig po tayo, sigurado, kasi tahimik naman po, nagbabasa yung si Father, Yung nga po yung sinasabi, pagsasalarawan ng paghahasik ng salita, Ngayon, marami nga po nagsisimba, pumasok sa simbahan, paglabas po natin, dala-dala po natin yung nabasa. Kamukha po itong binabasa po natin dito, mga minamahal ng mga taga-subaybay, itong pagbabalik tanaw natin, bagat ito po ay pagbabalik tanaw, ebanghelyo pa rin po ito na atin pong dapat na bigyan ng pansin. Pakilayan. Opo. Kaya sinasabi natin kay Sister Angela, ayusin yung pagbabasa kasi siya yung bibig ng ating Panginoon na muling nagbibigay ng buhay sa pananalita. Kaya kung atin pong titingnan yung pagiging mabuting lupa, paano bang tataba yung lupa? Kailangan po lagyan ng unang-una, hindi lamang sa pagkimikita ng pagdidilig. Kailangan lagyan mo siya ng fertilizer. Iba yung fertilizer, saan ba galing yan? Saan makakakuha ng fertilizer? May pagpapataba. Saan ba galing yan? Di ba galing sa mga dumi yan? Dumi. Sa mga dumi. Mga dumi, di ba? Parang tumaba yung lupa, kailan lagyan mo mga dumi. Yung mga natural. Di ba sabi sa ebanghelyo, yung mga tabang lupa, magbubunga ng 100, tig-6 na po. Ilalarawan po natin yan sa ating pong buhay, mga minamahal na mga taga-subaybay, na kung tayo man po nakakaranas ng mga pangit na mga karanasan, kailangan po natin malampasan yan at
tanggapin at unawain ang mga pangyayari at sakaling atin pong malampasan yan, yun po yung mga negative na yan, ano po, ay magiging baon nating karanasan sa ating buhay. Yun po yung mga fertilizer ng buhay natin, ano po. Na sa pamamagitan yan, sabi nga po, maaaring tayong mag-share sa kapwa natin ng mga karanasan natin na siyang pinaka-pataba, ano po, para sa Aral. isang mga aral, di ba? Kamukha po natin dito, kung tayo po ay walang mga karanasan sa buhay, paano po tayong papaliwanag, ano po, mga Brother Romy, ano po. Magsishare Yan po yung mga yan po yung mga karanasan sa buhay natin, ano po, na atin pong dapat na baunin, ano po, wag nating sabihin negative yan na lang yan, ano po. Wag naman po tayong mabuhay sa negatibo, subalit ang sabi nga po ang karanasan ay isang mahusay na guro, ano po, na siyang magtuturo sa atin. Hindi lamang sa ating sarili, maging sa iba rin po na bago pa lamang naglalakbay sa buhay, ano po, na kailangan nilang merong guide, merong gabay. Sabi nga po yung mga bata, saan ba magtatanong yan? Sa mga nakatatanda. Kaya din po sa buhay spiritual, ano po, saan ba magtatanong yung mga gustong maghangad ng buhay spiritual? Eh di siyempre po sa mga matatanda rin po sa spiritual. At narito nga po ang himpilang Radyo Maria para anyayahan po tayo, mga minamahal ng mga taga-subaybay na gusto po natin maging mabuting lupa. Dito po tayo, makinig po tayo sa Radyo Maria. Ano po. At amin po kayong inaanyayahan sa amin pong Facebook page. Pag-search lamang po Mysticismo, pag-like lamang po ito at inyo na po makikita ang aming mga paksa. Gayun din po sa youtube.com. Pag-search lamang po ang title ng aming paksa, Balik Tanaw, o kaya po ang account na MD Dismaya. At inyo na pong makikita at mapapakinggan ang aming pong mga talakayan. Kung sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharing sa aming paksa, ay mag-text lamang po sa 0910-8191-692. At sa pagtatapos po ng aming programa, muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay pa rin po at makinig sa susunod na programa. Dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Marami pong salamat. Ang aming pong pagbati sa lahat ng mga nakikinig po ng ating programang Mysticismo at sa lahat ng programa po ng Radyo Maria at sa mga tumutulong po rito. At ganoon din po kay Brother Dave ng Makati na patuloy pong sumusubaybay sa programa po namin, kay Sister Edith, sa mga brothers and sisters po namin na lagi po nakikinig. At sana po sa atin pong isang oras na pagsasama-sama ay nakapagdulot po na naman uli kami sa inyo ng mga kaunawaan, mga minamahal na mga taga-subaybay. At muli po sa kabuuan po ng programang Mysticismo, kami po ay pansamantalang nagpapaalam po at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin.